Hello everyone! I am back again with another video and welcome back to my channel! So for today's video guys, alam ko ang daming nakamiss mga ganap ko sa buhay, pero this time nakaisip ako ng way kung ano yung gusto ko i-vlog and gusto ko i-share sa inyo today. Isip-isip ko na bakit hindi ko i-share sa inyo kung paano nga ba ako nagpapa-breastfeed, ano nga ba, exclusive breastfeeding ba ako or mixed feeding ba ako, ganun. So kung isiwalat, wow, ang lalim. Gusto ko i-share sa inyo yung journey ko as a mixed feeding mom. Ma-breastfeeding din yan. So, video nito is puro raw talaga yung maririnig nyo sa akin and kung ano lang yung na-experience ko as a first time mom. And this time, gusto ko nang i-share sa inyo to kasi alam ko maraming mommies out there na breastfeeding na exclusive and yung iba is, yun nga, mixed feeding gaya ko. Alam ko unang-unang papasok sa inyo, bakit to nag-mixed feeding? Bakit kaya? Anong rason? Mahina ba yung gatas niya? Bakit meron ba siyang problema sa work, sa ganyan, sa time, sa ganyan, ganyan? Alam ko, ayun yung iisipin nyo. Pero, yes, most of that thoughts is tama kayo. My main reason why ako nagpa-mixed feeding is because working kasi ko. Second is wala pa kaming ref dito sa bahay, so hindi ako makapag-ipon ng milk ko dito sa bahay. Paano ko nga ba sinimulang i-mix feeding yung baby ko? And ito yung pinaka hindi ko malilimutan kasi that time, nung nasa hospital pa lang ako, is doon pa lang natuto na si babing uminom sa bottle. Kasi first time kong magkaroon ng gatas noon and yung gatas ko is hindi pa ganun kalakas. So, pinupuslit namin yung baby bottle and doon natuto si babing uminom sa chupon. And common problem ng iba dyan na gustong i-mix feeding yung baby nila is that hindi marunong uminom ang baby nila sa chupon. Actually, nung first time na i-formula yung baby ko, ano na siya, nag-formula lang siya kapag talagang walang makuha sa akin, and that time talaga is sobrang sakit ng boobs ko. Gawa ng, syempre, nagsusugat siya, nagdudugo, and sobrang iyak ko talaga pagka nangyayari yon. Kaya, napilitan kaming i-formula siya. Pero hindi siya yung baby na isinusukan niya yung gatas. Hindi. Kaya nakakatuwa na hindi siya yung gaya ng ibang baby na maselan na napakahirap pa inumin sa chupon and ng formula. Kung tatanungin ako kung ano yung adjustment na nangyari sa akin is siguro yung time na natapos na yung maternity leave ko. Kasi nga, sobrang attached ko kay baby. Kasi, syempre, sa akin na, dede, ganyan. Is yung, thinking na papasok na ako. That time, alam mo yung, syempre, pagkasama mo yung baby mo, ang lakas-lakas ng gatas mo. Tapos, lalo na pagka hindi mo pala kasama, sobrang lakas niya. Lalo na kung ang postpartum body ko pa is nung time na 3 months pa lang si baby, 3 to 5 months, ganun. Sobrang lakas ng milk ko. Ultimo, kahit yung nasa office ako, ang bilis kong makapuno ng bote, lalo na pagka, hindi lang ako nag-pump, mga isang oras, ganyan. Ang bilis, ang tigas-tigas niya na at sobrang sakit, ganun. Para akong heartburn, tapos nahihilo ko pagka hindi ko napapump siya agad. Pero that time na overcome ko naman siya kasi iniisip ko na andun lang si baby sa bahay, ganyan. Ako sa work, iniisip ko pagka malapit nang mapuno yung boobs ko is nagpapump na agad ako. That time, sobrang nanghinayang ako kasi kung babalikan ko yung mga panahong sobrang ang bilis kong makapuno ng bote. That time, na itatapon ko siya. Kasi wala nga kaming rep, so napapani siya pag inuuwi ko kasi direct latch si baby. And then, yung time na yon sobrang nalugmot ako kasi lalo na ngayon, 11 months na yung baby ko, magta-12 na, nare-realize ko na that time pala sana hindi ko na lang itinatapon yung mga napapump ko. Dahil pala bumili akong Ziploc at itinabi ko, tapos
alam niyo yung dinodonate. Tapos, ngayon ko lang na-realize kung kailan 7 months, 8 months, hanggang this month is pwede palang i-donate yung gatas ko, ganun. Then yun na nga, na sabi ko nga na sayang yung gatas ko before. Sobrang nanginayang yung mga napagkakwentuhan ko na breastfeeding moms din na saan mo nilalagay yung gatas mo? Saan mo nilalagay kung wala kang ref? Ganyan. Nung sinasabi ko na tinatapon ko lang, kaya binibigay ko sa aso ko, ganyan. Hala, bakit mo tinatapon? Sayang! Ayun, parang, alam mo yun na feel ko is parang, oo nga, no, sayang. Hindi naman ako nag-guilty, pero naisip ko nga na sayang nga yung mga stash na nasayang lang or napanis. Kasi promise, sobrang dami talaga ng inuuwi ko and binibigay ko lang sa aso ko noon or hindi kaya tinatapon lang kasi napapanis. And then, gaya nga ng nabanggit ko sa inyo is until now, nagpapampa din ako, nagpapadede pa din ako, and malakas pa din akong maggatas. Kaya lang, alam mo yung tipong kakasyanin mo yung sarili mo kasi, diba, usually pag sa pump nakikita mo na ganito lang yung ounce, ganito lang yung ml, ganyan. Naiisip ko, unti pala nung lalabas sa akin. Pero may thinking ako na sinasabi ng utak ko na hindi yan yung literal na nadedede ng baby mo. Basta yan lang yung pinapump mo, yan lang yung nababawas sa'yo, pero hindi yan ganyan halaga yung naiinom lang ng baby mo. So, nagpa-positive thinking ako na, okay, kaya pala nabubusog si baby agad-agad, ganun. So, ibig sabihin, pag sila direct latch, is hindi lang siya onte talaga na nadedede. Kumbaga, pag nandun sila, nakasak sila, is madami pala siya talaga na nalabas sa dede, gano'n. So, ito na nga, syempre, working ako. And formula ang iniinom ni baby pag wala ako, kasi nga wala nga kaming ref. Hindi naman naapektuhan yung produce ng gatas ko kapag wala ako sa bahay. Or, nagpo-formula si baby, ganyan. Parang, usually, ano pa nga nakakatulong pa siyang mas dumami yung gatas ko kasi pagka uwi ko, sobrang dedeng-dede na sa baby, sa akin siya nadede, and wala namang naging effect sa akin. So, mas okay pa rin siya, at least meron additional na pandede si baby pagka lalo na kung wala ako or may ginagawa ako at kailangan dumede ni baby, is ayun, nakaka-ano lang sa loob na meron parang option pa para mapadede siya, ganyan, or mapakain siya. Isa pa sa benefit ng mixed feeding is, alam mo yung pagkalalabas kayo or may gala kayo, hindi ko naiisipin na magpadede sa labas kasi meron akong bit-bit na laga na formula kada lalabas kami. And then, lalo na kung gutom na gutom si baby, hindi naman ako agad makakapagpadede, lalo na pag sa madaming tao. So, yun yung naging isang benefit niya sa akin na pwede ko siyang padedehin nang hindi sa akin, lalo na pag nasa labas. Pero pagka, halimbawa, nasa kotse na kami, tapos, pwede naman magpadede dun nakapapadede ko siya. Tapos, ano pa ba? Wala na naman. Bukod dun, yun lang naman yung naging benefit niya sa akin. And, syempre, iba-iba tayo ng pangangatawan, iba-iba tayo ng kakayanan para magpa-breastfeed. So, yung ways ko is maaaring iba yung way mo, ganyan. So, ganun lang naman. Dito na tayo mapunta sa mga tips, and kung gusto mo ding matry mag-mixed feeding, please know your formula para sa baby mo. Kasi ako talaga, nung newborn si baby, nag-bona kami, and nag-ano din kami, nag-Similac, and then S21, ayan, sobrang daming inikot ng nagatas ng baby ko bago kami mapunta sa Nestogen. Sobrang dami, kasi hindi siya ina-allergy to sa mga previous na na-try niya na gatas, but yung dumi niya kasi, your circulation ng gatas sa tiyan niya is hindi talaga ganun ka ganda. Lalo na dun sa mga nauna niyang milk, may mahal pa nga yun nga, yung S21. Pero, alam mo yun, yung feeling na nalaman namin na dun pala siya hihiyang is mas masarap sa feeling kasi yun na yung time na nag-gain siya ng weight, gumanda yung circulation ng dumi niya, circulation ng tiyan niya, hindi siya lungad ng lungad, dumi ng malambot, ganyan. Kaya,
take note, alamin nyo yung gatas na hihiyang si baby nyo. At saka, kung pipili ka ng gatas, examine nyo muna kung dapat mo bang ibigay to sa baby mo or itanong mo muna sa pedya mo kung ano ba yung mas dapat na ibigay sa baby mo na gatas, ano yung mas recommended nila. Kasi mahirap naman yun, gaya ko, try ng iba't ibang gatas without consultation sa pedya niya. But, nasa sa amin naman kasi yun. Pero, kung kayo, takot kayong magpa-try ng iba't ibang gatas sa baby nyo, mas better na ipacheck nyo siya sa pedya, dun kayo mag-ask ng mga options, and ayun, baka mas maikaganda ang result sa baby nyo. And then, kung iba yung ways na para introduce nyo yung bottle sa baby nyo, make sure yung bottle nyo or yung chupon nyo is parang mas magiging comfortable si baby dedehin siya. Kasi may mga babies na ayaw doon sa chupon, or may mga babies na bilis masamid kasi malaki yung butas ng chupon. Kailangan nyo yun alamin bago nyo ituloy-tuloy magpadede kay baby. Kasi yung iba nahihirapan magpadede kasi hinahanap ni baby yung size ng boobs, yung chupon ng yung nipples ng mommy, and pagka transition nyo sa bottle is ayaw nilang dedehin. Kaya based sa experience ko, hindi ko naman siya na-experience, pero hindi kasi masaya ng baby ko pagdating sa chupon, so hindi ako nahirapan. Pero kung kayo, yung baby nyo, ilang beses nyo nang trinay, i-chupon, yung i-trinay magpa-dede sa bottle is hindi pa rin effective, mag-try kayo ng ibang ways para maging comfortable siya sa pagdede dun sa bote. Kasi may mga tendency talagang aayawan at aayawan nila. Kaya kayo lang din yung may hirapan. So, basically, mag-try kayo ng maglagay kayo ng 3 options ng chupon, and doon nyo malalaman kung alin ba yung mas gusto ni baby. Mga mommies or magiging mommy pa lang, pagdating sa breastfeeding or pagpapakain ng baby, walang tama or mali. Nasa sa inyo yon kung alin yung mas tingin yung makakapagpapabuti sa baby. And alam naman natin na ang breastfeeding is mas maganda talagang ipainom sa baby, or mas magandang gawin para mas maging healthy si baby. But kung hindi talaga ganun tayo kabinayaan ng gatas, may mga other ways pa, like merong mga groups na sinalihan ako na kung saan nakakahingi sila ng gatas ng ina, ganyan. Kung ayaw talaga ni baby mag-formula, merong option na gano'n, na may mga groups na nagbebenta ng stash nila, extra stash. Doon ako sumali para doon ako makapagbigay ng help para sa mga mommies na nahihirapang magpa-dede sa baby, lalo na kung nasa NICU, ganyan, and very emergency yung milk na kailangan nila. And wag na wag mong ikukumpara yung sarili mo at yung baby mo sa journey ng iba na nagpapa-breastfeeding na mommy, and yung baby na sobrang taba, sobrang healthy tingnan, pero magkakaiba kasi tayo ng facing sa pagiging mommy. Kasi doon, maapektuhan pa rin yung circulation ng gatas mo kung i-compare mo lang yung sarili mo sa iba at sa sarili mo, yun nga, diba? Pero ako kasi, ang ginawa ko noon, na-experience ko rin naman i-compare yung sarili ko kasi may ibang mami nga naman na sobrang lakas na ng gatas nila nung ipinanganak pa lang or bago pa lang ipanganak yung baby nila. And come to think of it na yung akin is sobrang onti talaga. Pero survive ko yun kasi nalakas din naman siya. Hindi siya tumigil, and thank God talaga hindi siya tumigil. And up until now, ayun, nagpapadede pa rin ako ng baby. O diba, sobrang blessed pa rin ako kasi malakas pa rin yung gatas ko ngayon na hindi ko na kailangan isipin pa kung paano papalakasin yung milk ko. Ang mahalaga lang naman dito is maging healthy si baby, maging masaya si baby, at maging busog si baby. Kaya, wag mong i-compare yung sarili mo sa ibang mommies dahil iba-iba tayo ng body. Last tip ko na, so sa mga mommies dyan, wag nyong tigilang uminom ng malunggay capsule or malunggay na niluluto, ganyan. And yun yung mga nakakatulong magpalakas ng gatas. And merong mga nabibili na pampalakas talaga ng gatas, like yung cookie bomb. Yung maraming options
para mas mapalakas nyo pa yung gatas nyo. Kaya, huwag kayong titigil sa pagpapabreastfeed, lalo-lalo na kung alam nyo merong other ways para mapadede si baby ng gatas ng ina. Kaya kung ikaw gusto mong itry ito, gusto mong i-mix feeding si baby, but it doesn't work that way na gusto mo, is merong mga other options na para mapanatiling malakas at ma-healthy si baby, is may ibang ways pa para mapadede siya ng gatas ng ina. So, sa mga mamis dyan na gaya ko or gaya ng iba na nahirapang magpadede ng baby, i-comment nyo sa baba kung ano yung mga na-experience nyo sa ganitong situation. Lalo-lalo na kung tingin nyo ang onti talaga ng gatas nyo, or kung tingin nyo gusto nyo na talagang itigil mag-breastfeed sa si baby, i-comment mo nga sa baba, dahil ako, gusto ko lang ituloy yung pagpapabreastfeed ko sa kanya, lalo-lalo na kung mixed feeding ako and meron pa naman akong gatas, itinutuloy ko lang din. So guys, comment down below sa mga istorya nyo or mga experiences nyo regarding breastfeeding and ano yung mahal nyo sa pagpapabreastfeeding. So, yun lang guys. I hope you like this video. Please leave a thumbs up and subscribe to my channel for more videos like this. Yun lang. Bye-bye, mommies! Bye-bye, everyone!